Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa mundong pinaniniwalaang pinaglalabanan ng liwanag at dilim, may mga taong taglay ang kakayahang makapagdulot ng espiritual na sakit. Ito'y hindi ordinaryong karamdaman na kayang ipaliwanag ng medisina, sapagkat ang pinagmulan nito ay nakaugat sa damdamin, hangarin o lihim na kapangyarihan ng tao. Sa bawat baryo, may mga kwento ng pagkakasakit na hindi maipaliwanag ng doktor. Ngunit sa tulong ng albularyo, antingero o pari, ay unti-unting gumagaling ang mga ito. May 6 na uri ng taong karaniwang itinuturing na pinagmumula ng ganitong uri ng karamdaman. Una na rito mga ka-horror ay ang mangkukulam o bruha. Mga taong gumagamit ng itim na mahika upang saktan o gantihan ng kapwa. Sa tulong ng buhok, larawan o piraso ng damit ng biktima, nagagawa nilang magpadala ng sumpa sa pamamagitan ng orasyon o dasal na may basag. Ang resulta ay kakaibang karamdaman, biglaang lagnat, pagkasira ng negosyo o pagkasira ng buhay. Upang gumaling mula sa kulam, karaniwang hinahanap ang isang albularyo o manggagamot espiritual na marunong bumasa ng palatandaan sa langis, kandila o itlog. Sila'y gumagawa ng tawas o nag-oorasyon ng pangontra at minsan ay nagpapainom ng halamang gamot o tubig na may dasal upang putulin ang koneksyon sa mangkukulam. Sa mga Kristiyano, maaaring humingi ng tulong sa pari sa pamamagitan ng basbas, exorcism o banal na dasal. Ang ikalawang uri ay yung taong nagtataglay ng matinding galit o inggit. Hindi nila kailangang magkulam dahil sapat na sa kanila ang damdamin upang makalikha ng negatibong enerhiya. Kapag ang isang tao ay puno ng puot o paninibugho, ay nag-isip ng masama laban sa iba, nagiging daan ito ng tinatawag na masamang hangin o sumpa ng damdamin. Minsan ang biktima ay biglang nanghihina, nagkakasakit o nawawala ng swerte. Sa ganitong kaso, hindi laging kailangan ng ritual. Ang pinakamabisang gamot ay ang pagpapatawad, pagdarasal at paglinis ng loob. Ngunit kung matindi ang tama, maaaring lumapit sa manghihilot o tagapangalaga ng orasyon upang tulungan kang linisin ang iyong aura sa pamamagitan ng dasal, pagligo ng may asin o dahon, at pag-aalay ng kandila sa banal na pangalan. Ang ikatlo mga ka-horror ay ang occult practitioner o taong may lihim na karunungan na ginagamit sa masama. Sila ang mga taong bihasa sa mga orasyon, invokasyon o ritual na tumatawag sa mga espiritu upang manipulahin ang kaganapan. Ang kanilang kapangyarihan ay bunga ng disiplina at kaalaman, ngunit kapag ginamit sa paninira, nagiging lason ito sa kapwa. Kapag ang isang tao ay tinamaan ng ganitong uri ng kapangyarihan, karaniwang sintomas ang paulit-ulit na pagkasira ng loob, pagkakaroon ng kabigatan sa dibdib, at hindi maipaliwanag na takot. Ang lunas dito ay kadalasang kombinasyon ng espiritual at banal na paglilinis. Ang pari ay maaaring magsagawa ng dasal ng kaligtasan o exorcism, samantalang ang isang antingero o tagapangalaga ng liwanag ay maaaring magbigay ng orasyon o agimat na pangontra upang maputol ang tali ng masamang puwersa. Ang ika-4 na uri naman mga ka-horror ay ang mambabarang, ang kakambal ng mangkukulam, ngunit mas marahas at pisikal ang epekto. Ayon sa mga paniniwala, sila ay gumagamit ng mga insekto o uod na inuutusan ng orasyon upang pasukin ang katawan ng biktima. Kapag tinamaan, makakaramdam ng paggalaw sa ilalim ng balat, hindi gumagaling na sugat, o matinding pananakit ng tiyan. Ang ganitong kaso ay bihirang gumaling sa ospital sapagkat espiritual ang ugat nito. Sa mga probinsya, ang tanging nakakagamot
ay ang mga matatandang albularyo o antingero na marunong magpabalik ng barang sa nagpadala. Kadalasan, ginagamit ito ng orasyong pambasag, langis na may dasal, o bulong habang pinauusukan ng insenso. Sa ilang kaso, ang mga pari ay nagdadasal ng deliverance upang putulin ang kapangyarihan ng masamang espiritu. Ang ikalimang uri, mga kahoror, ay ang taong nagtataglay o nagbibigay ng pinagsumpang bagay. Minsan, hindi nila alam na ang hawak nilang agimat o mutya ay may dalang bigat mula sa nakaraang may-ari. Kapag ito ay napunta sa iba, maaaring magdulot ng sunod-sunod na malas, pagkabigo o karamdaman. Ang lunas dito ay paglilinis ng bagay sa pamamagitan ng dasal, tubig na banal o usok ng kamangyan. Ang bagay ay dapat ibalik sa lupa o ibasbas sa simbahan upang mawala ang sumpa. Ang isang espiritual na tagapaglinis o albularyo ang karaniwang gumagawa nito. Samantalang ang pari ay nagbibigay ng bendisyon upang maputol ang koneksyon ng negatibong enerhiya. Ang ika-anim at huling uri, mga kahoror, ay ang taong may malakas na espiritu o mata na hindi sinasadyang nakakapagdulot ng usog at balis. Ang kanilang tingin, boses o paglapit ay nagdudulot ng biglaang lagnat, pagsusuka o pag-iyak ng bata. Sa mga matatanda, maaaring magdulot ito ng biglaang panghihina o pananakit ng ulo. Sinasabing ang kanilang enerhiya ay masyadong malakas, kaya't kapag hindi na balanse, nakakapagdulot ng pinsala sa mahihina ang aura. Ang lunas dito ay karaniwang simple ngunit mabisang ritual ng pangontra. Paghawak sa noo ng bata habang sinasabi ang puwera usog, paghaplos ng laway sa tiyan o pagdasal ng Ama Namin. Kung malala, maaaring lumapit sa matandang hilot o spiritual healer upang ipaligo ang dahon ng guwaba, asin at langis na banal bilang paglilinis ng katawan at kaluluwa. Sa dulo, ang espiritual na sakit ay paalala na ang daigdig ay hindi lamang pisikal, kundi puno rin ng mga enerhiyang hindi nakikita. Sa bawat kasamaan ay may kabutihan, at sa bawat sakit ay may kagalingan na nakalaan para sa mga may pananampalataya. Ang pinakamabisang gamot sa lahat ay ang pananalig sa Diyos, kalinisan ng hangarin at mabuting kalooban, sapagkat walang espiritual na kadiliman na makapananaig sa pusong may liwanag at panalangin. Hanggang dito na lang, mga kahoror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.